Magandang umaga po muli sa lahat. Goodness of our God in us. Talagang napakabuti po ang ating Diyos sa ating lahat. Sa umagang po ito, alam ko lahat kayo ay sasang-ayon po sa akin. Lalo na po dito sa sasabihin ko, lahat tayo hindi po karapat-dapat na maging tagapaglingkod ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang awa at grasya, tayong lahat po ay nakakapasok sa kanyang templo bilang mga tagapaglingkod. At bilang mga tagapaglingkod ng Diyos, ay may kanya-kanya po tayong itinalagang papel sa kanyang kaharian. Every one of us is unique when it comes to our roles and responsibilities in His kingdom. Sa kaso po natin, lalo po sa ating po lahat, may kanya-kanya po tayong abilidad. Sa akin po, responsibilities. Sa akin po ay tinalaga ng responsibilidad ang pamunuan ng simbahan natin po sa Taguig. Mga obispo po ay may responsibilidad na pangalagaan ang mga diocese ng ng CEC. Our second reading for today talks about the amazing mission of Paul. So balikan lang po natin yung salaysaying ito sa ating pangalawang pagbasa. Kung saan, sabi doon, pagkatapos ng 3 taon ay pumunta si Pablo sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. So, nag-stay siya doon ng 2 linggo at namalagi siya sa Jerusalem. At nakita niya si Santiago. At maliban sa kanya, wala na siyang ibang nakita. At medyo pa nga defensive siya doon eh. Sabi niya, siguro feeling niya, hindi natin siya paniniwalaan na si Santiago lamang ang nakita niya. Pagkatapos, pumunta naman siya sa Syria at Cilicia. At nabalitaan ito ng lahat ng mananampalataya sa Judea na ang dating umuusig sa kanila ay isilang mga ngaral ng salita ng Diyos. At dahil nga doon, sabi ng mga tao, lubos silang nasiyahan at nagpasalamat sa Diyos dahil sa ginawa niya sa buhay ni Pablo. At napakahabang panahon ulit na nakabalik si Pablo sa Jerusalem. Pagkatapos pa ng 14 na taon at kasama niya na dito si Bernabe at Tito. Ito na panahon na tinanggap siya ni Pedro, Santiago at Juan bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Palagay ko sa panahong iyon, masayang-masaya si Pablo. Tingnan natin, no? Kakaiba talaga ang ugali ni Pablo. Medyo may pagka-radical. Masyadong passionate sa kanyang pinaniniwalaan. Actually, hindi naman siya naghihintay na ma-endorse ni Pedro. Pero alam niya na kailangan niyang sabihin sa kanila kung ano ang kanyang ginagawa. Minsan, tayo, kapag nakaka-encounter tayo ng isang mananampalataya na hindi kaparehas ng style kung paano tayo mag-minister, medyo na-open po tayo. Hindi na natin pinapakinggan ang taong ito. Nagiging sarado kaagad ang ating mga isipan. Kay Pablo, ipinahayag ng Diyos na hindi lamang ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos or gospel of grace, but also the mystery that the Gentiles are also fellow heirs in Christ. Sabi nga ni Pablo sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 8 to 9, "To me, the very least of all saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ,
and to bring to light what is the administration of the mystery, for ages has been hidden in God, who created all things. Si Pablo ay binigyan ng responsibilidad na ilabas ang misteryo ng katawan ni Kristo sa mundo. Ang bagong mukha ng katawan ni Kristo. Walang pinipili, lahat kasali. Palagay ko, kaya inutusan ng Diyos si Pablo na bumalik sa Jerusalem ay para gamitin siya na may parating kina Pablo, Juan at Santiago na ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Na siyang inacknowledge ni Pedro sa kanyang sulat mula sa ikalawang Peter chapter 3 verse 15. Peter said, "And regard the patience of our Lord as salvation, just also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, word to you. One of the mysteries of the church is we are all knit together in perfect unity in Christ." Last Sunday po, ipinagdiwang natin ang pista ng Corpus Christi. Every time we are taking the body and blood of Christ, we are being reminded of our relationship with God and with one another. We are one in Christ, knitted together. Alam ko po, malayo pa tayo sa pagiging perpekto. Malayo pa tayo dun sa tunay na pagkakaisa kay Kristo. Pero kung lahat tayo ay gagawin yung ating parte para maabot natin yung point na tayo ay iisa na layunin, makakamit natin ang ating minimithi at mas lalo nating mapapupurihan ang Diyos. Kung nagawa ni Pedro, Juan at Santiago na tanggapin si Pablo sa kabila ng bagay na ginawa niya sa simbahan, magagawa rin nating tanggapin ang ibang tao, anuman ang kanilang ginawa, anuman ang kanilang kasarian, at pinagmulan bilang kaisa natin sa ating pananampalataya. Ngayon po, inaanyayahan ko po kayong lahat ngayon na tingnan ang altar at hapag ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Here we are one with Him, with one another. Here we can find love without our borders. Amen po ba?